God never moves without purpose or plan. When it drying servant and molding a man, give thanks to the Lord for the blessings in Lord. For the darkness, He gave us song. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knows at the end of His path that I take. For when I am tried and purified, I shall comfort as gold. I oversee through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bow to the will of the Master that day, and His kingdom is without end. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knows at the end of each path that I take. For I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God's strength and His children enforced in love. My Father knows best, and I trust in His care. So forging the hope I will bear. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knows at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Tayo po ba ay nagagalak sa Panginoon? Amen. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18, verse 23. Tayo po'y tumayo at kapag atin mo pong nakita, say amen po. Ezekiel chapter 18, verse 23. Ang sabi po dyan, nakita na po ba natin? Sabay-sabay po nating basahin. Have I any pleasure? Sabay-sabay po nating basahin. Ezekiel chapter 18, verse 23. Have I any pleasure that all the wicked should die, saith the Lord, and not he should return from his ways and live? Tayo po yumukot manalangin. Amang Diyos, na dakila sa lahat, salamat po sa araw na ito. Kami po ay nagpupuri sa inyo pong pangalan. At sa pagkakataong ito, ako po inyong gabayan at patnubayan ang inyong banal na espiritu na ibahagi ang inyong salita. At ang lahat na ito ay aming samud dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ay po'y umupo. Sa ating pong nabasang verse, mga kapatid, ito po ay patungkol sa tumutukoy sa mga taong makasalanan. Ang title po ng ating mensahe is Come to Jesus. Gaano na po ba kalaki ang ating kasalanan
sa buhay po natin. Sa mga nagdaang mga araw, gaano po kalaki, kalalim ang ating nagawang kasalanan. Dito po sa mensahe natin, dito po natin nakikita kung gaano ipinakita ng Panginoon, ng ating Diyos, kung gaano po siya ka-patience. Ang sabi po diyan, nagagalak ba ang Diyos sa pagkamatay ng isang taong makasalanan? At sabi po niya diyan, hindi. Of course not. Dahil mas natutuwa ang Diyos kung ang isang tao ay lumayo tayo sa mga gawaing mali at sa mga makasalanang gawain natin, mga kapatid. At tayo po ay mabubuhay. Makikita po natin dyan yung patience ni God. Alam nyo, bilang isang magulang, kung titingnan po natin, may mga anak ho tayo na minsan, hindi ho natin ginusto na sila po ay paluin. Yung mga batang maliliit, pag yan pinagsabihan lang natin, hindi yan maniniwala. Pag yan ay tinuruan lang natin, ang ginagawa nila ay mali, hindi ho yan maniniwala. Ang mga bata, pag pinalo mo, doon pa lang nila malalaman na mali yung kanilang ginawa. Subok po yan. Kahit yung ating mga kaibigan, kapatid, kung sasabihan lang natin, parang binabaliwala lang nila yan. Pero pag binigyan natin sila ng mga bagay na talagang masakit sa kalooban, doon pa lang talaga sila maniniwala na mali yung kanilang ginagawa. Ang tanong, nais ba ng Diyos? Ginusto ba ng Diyos na mapunta tayo o magkaroon tayo ng pagkakamali o makagawa tayo ng pagkakamali o kasalanan? Hindi po ginusto ng Diyos. Choice po natin kapag gumawa po tayo ng kasalanan. Tayo pong may choice. Hindi nais ng Diyos na mapunta tayo sa isang bagay na ikakamatay natin dahil gumagawa ho tayo ng kasalanan. Malinaw na sinasabi niya, itong binasa po natin, patanong po ang kanyang sinabi. Nagagalak ba siya? Any pleasure? Nagagalak ba siya sa isang taong sa makasalanang taong namatay? Kung tutuusin, wala naman siyang pakialam dun eh. Kung tutuusin, may mga senaryo tayo na sinasabi pagka ang kasama natin o ang kaibigan o kakilala natin gumagawa ng kamalian sa atin, natutuwa tayo na gusto natin mamatay na. Pag may gumawa sa atin ng di maganda, nais natin, mas mabuti pa mamatay ka na. Pero ang Diyos, hindi po. Malinaw na sinabi niya na hindi. Napakalinaw. Ang Diyos po ay hindi mabait. Malinaw na hindi mabait. Bakit? Kasi kung ang mabait ang tao, dapat hindi ho tayo mamatay. Pero sa simula pa lang, nung nagkasala ang tao, nagalit na ang Diyos. At kaya tayo nagkaroon ng kamatayan dahil sa ating kasalanan. Tama? But God is rich of mercy. Doon natin makikita ang Diyos. Kasi kung tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, automatic patay na tayo. But doon papasok yung makikita natin kung gaano kayaman sa habag ang ating Panginoon, ang ating Diyos. God is rich of mercy. Sundan niyo po sa Ezekiel chapter 18 verse 21 kung paano natin mapapatunayan. Ang sabi po diyan sa 21, But if the wicked
will turn from all sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Kita nyo? Then, pagpatuloy po natin, 22. On his transgression that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he had done, he shall live. Sipin niyo po, kung ang isang makasalanang tao ay umalis tayo dyan sa gawaing masama, wicked ways, isipin niyo kung gaano kaganda o ka-rich yung kanyang mercy. Hindi na po mame-mention ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tumalikod lang tayo. Tumalikod lang tayo sa ating mga maling gawa at tayo magsisi. Isa po yan sa pagpapakita na ang ating Diyos ay rich of mercy. He is waiting. Alam nyo, gaano man kalaki yung ating kasalanan, may mga tao na kapag nagkasala, nahihiya nang lumapit sa Diyos. Amen? Sino naman ang tao na kapag gumawa ng kasalanan, kahit sa atin, hindi nahihiya? Kapag tayo po may nagawang kasalanan sa isang tao, nahihiya po tayo. Tama? But, ang sabi dito, makikita po natin na ang Diyos ay talagang, ang pasensya niya para antayin niya tayo na lumapit sa Kanya ay talagang napakalawak. Doon sa nabasa natin, turn away your wicked ways, you shall not die. Sipin nyo? Tayo po, likas na po sa atin ang makasalanan. Kahit po anong gawin natin, nagkakasala po tayo. Amen? Pero, ang Diyos nag-aantay lang kung hanggang saan na ikaw mismo ay lumapit sa Kanya. Hindi ginusto ng Diyos na mamatay ka. Pero kung gusto mong mabuhay, lumapit ka sa Kanya. Don't be ashamed to the Lord. Come to the Lord, turn away your sin. Don't care what somebody say about you. Wag ho nating, alam nyo, yung hiya minsan, isang tabi po natin yan. Isipin po natin na minsan kapag kaho tayo kasi parang nagpakababa, ang iniisip po natin, yung sasabihin ho kasi ng iba. Malinaw po sa atin yon. Yun yung tinatawag na delikadesa minsan. Nahihiya ho tayo. Pero ang dapat nating isaalang-alang, yung sasabihin ng Diyos sa atin. Diba? Kasi, sabi nga sa Romans 3:23, diba? We are all sinners. At alam din natin na sinasabi din na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natural, yun po ay nasusulat. Kaya kung tayo po ay lumapit, gaano man kalaki yung ating kasalanang nagawa, kahit sabihin natin pumatay tayo ng libu-libong tao in the past, lumapit tayo sa Diyos, huwag po tayong mahiya dahil kung minsan ang iniisip natin, nakakahiya sa ibang tao. Gaya ng sinasabi ko, huwag nating isipin yun, ang isipin natin kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin sa oras po ng paghuhukom. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Kung papaano na kapag tayo po'y namatay, napakahirap po. Dahil tandaan po natin, sabi ho sa Hebrews chapter 9, verse 27, di po ba? And it is a man who appointed once to die, after this is
judgment. So wala na pong pagkakataon. Kaya sa isip po natin, bilang tayo po'y makasalanan habang tayo nasa lupa, isipin po natin yung mangyayari sa atin sa final judgment. Yun po ang pinakamahirap. Kaya nga, ang sabi po dyan, ito po yung mensahe para po sa makasalanan. At kabilang na po tayo doon. Ang sabi, what God says about you on Judgment Day. Naglagay po ako ng some verses. What God says about judgment. Maiksi lang po mensahe ko. At makakapulutan naman natin ito ng aral. Ito po yung mga verses. Matthew chapter 12. Ang sabi po dyan sa Matthew chapter 12. Tingnan po natin. Verse 12. Chapter 12, verse 36 and 37. Ang sabi po dyan, then Jesus sent the multitude. 12:36-37. 12:36-37. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. Uy. Tama ba? Sorry. Chapter 12, verse 36. Yan, ang sabi po dyan, but I say unto you, that even idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. On the judgment day, people will give account. Every careless word and speak. Evil people's evil words will be evidence by which they will be condemned. Ito po yung magiging katibayan kung saan tayo po ay hahatulan. Isa po yan sa sinasabi po ng Diyos about Judgment Day sa isang makasalanan. Mateo chapter 12, verse 36 and 37. Pangalawa, John chapter 5, verse 21 and 25. Tingnan po natin. John chapter 5, verse 21 and 30 and 21 hanggang 25. Ang sabi po diyan, for as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth with whom he will. For the Father judgeth no man, hath committed all judgment unto the Son. Ano pong ibig sabihin? The Father has delegated the works of final judgment to the Son. Meaning, ipinagkatiwala ng Ama ang mga gawain ng huling paghatol sa anak. Yan po ang isa sa mga sinasabi na verses po dyan about Judgment Day. At Romans, ang pangatlo, Romans chapter 8, verse 1. There is therefore no condemnation to them which in our Lord, which is Christ Jesus. Na ang sinasabi po, wala nang paghatol kung tayo ay na kay Kristo on that final judgment day. Kaya kung bilang makasalanang tao, tayo po'y lumapit kay Kristo. At nang sa ganon, wala na po tayong paghatol.
Yan po ang yan ang pangatlong sinasabi sa verse na yan. At ang pang-apat ay ang 1 Corinthians chapter 3 verse 11 hanggang 15. 1 Corinthians. Ang sabi po dyan, 11 hanggang 15. For other foundation can no man lay down that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's works abide with he hath built thereupon, he shall receive a reward. Malinaw po. Malinaw po ang sinasabi na basta maniwala ka kay Jesus, ay inaaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi na haharap sa paghahatol. Ito po yung mensahe para sa makasalanan. At ito po ang sinasabi ng Diyos about tungkol sa Judgment Day. At ang panglima na verse is Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Ang sinasabi po dyan, Revelation chapter 20, verse 12 hanggang 15. Ang sabi po dyan, and I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea give up the dead which were in it, and dead till delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the fire, the lake of fire. Ito po ang pinakamahirap sa lahat. Kapag hindi po nakita ang ating pangalan sa book of life, tayo po itatapon sa lawa ng apoy. Tandaan po natin na meron po tayong separation, meron po tayong dalawang pagkamatay. Ang una ay ang pagkamatay ng ating katawang lupa, which is magsiseparate po ang ating lupa, maiiwan ho sa magiging alikabok, alabok, at ang ating pong kaluluwa ay pupunta po at babalik po doon sa langit. But there is another separation po doon. Dahil kung hindi po makikita yung ating pangalan doon sa book of life, masiseparate po tayo kay God. Tama? At tayo po ay ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya, ang hinihiling ng Diyos, nakita po natin yung reach of mercy niya, He's waiting. Di naman siya nagmamadali. So hanggat nabubuhay tayo, hanggat hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Hesukristo, ay napakalaki pa po ng chance po natin after the Judgment Day. At ang mensaheng ito ay para po ito sa mga makasalanan. Which is, na dapat tayo na bilang Kristiyano ay manatili po tayong huwag magkasala at maging banal sa paningin ng Diyos. At napakahirap. At yan po ang isa sa mga sinasabi po dyan. At ito pong book, itong ating Bible, ang pinaka the best na salamin para makita natin kung ano ang ating hinaharap. Amen? Kaya, huwag nating isipin kung ano sasabihin ng iba. At wala tayong pakialam doon at hindi naman nila tayo maliligtas. At ito ang isipin natin, yung sasabihin po ng Diyos sa atin pagdating po ng Judgment Day.
Yan po. Dahil sabi nga po sa Ezekiel, chapter 18, balikan po natin. Sabi po sa Ezekiel, chapter 18, di ba? Chapter 18, verse 31. Ang sabi po dyan, cast away from you all your transgression, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and new spirit. Oh. Paano po natin magagawa yon? Para magkaroon ho tayo ng new heart and new spirit. Come to Jesus. Through Jesus Christ. Dito pa lang sinasabi na para magkaroon tayo. Dahil ang sabi po dyan, sa 1 Corinthians, balikan natin 1 Corinthians, chapter 15. Ang sabi po dyan sa 1 Corinthians, chapter 15, verse 23, ito po ang sabi dyan. Para magkaroon tayo ng new spirit and new life. Ang sabi po dyan sa 15 is, yea, and we are found, 1 Corinthians chapter 15, verse 23. Ang sabi po dyan, but every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they that are Christ at his coming. 24. Then cometh the end, when shall have delivered upon... tama ba ako? 1 Corinthians 22-23 pala. Ito pala, 22-23. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man is his own order. Christ the first fruit, afterward they that are Christ at his coming. Ito po yung susi. Yan po ang susi. Tayo po ay katulad ng, tayo po ay galing kay Adan. Kaya tayo po ay mamamatay. But kapag tayo po ay na kay Kristo na, tayo po ay mabubuhay. Yan po ang sinasabi dyan. Kaya ang susi, para tayo mabuhay sa biyaya ng Diyos, the key, susi, the key of living in God's grace ay repentance. Yan po ang susi, repentance. Come to Jesus and repent. Yan po ang susi. Kaya sabi po dyan sa Ezekiel chapter 18, balikan natin. Sa Ezekiel chapter 18, verse 32, ano pong sabi niyan? For I have no pleasure in death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourself and live ye. Inulit po niya dito. Di ba? Inulit po ulit dito sa verse na ito. Hindi ho siya nagagalak, have any pleasure sa taong patay na, yung mamamatay na taong patay na, which is, yung hindi pa po yun nakakilala kay Kristo. Which is, nung tayo po ay nakay Adan, tayo po ay patay sa paningin po ng Diyos. But, nung dumating na po si Kristo sa buhay natin, tayo po ay buhay na sa paningin ng Diyos. But, ang sabi po ng Diyos, but turn away. Turn yourself. Turn away the wicked sin. Ibig sabihin, magsisi po tayo para tayo po ay mabuhay. Yan po ang key o susi, repentance. Magbibigay ho uli ako ng mga verses. Some verses na key na God says about repentance. Yan.
Ito po yung mga makikita natin sa Bible about repentance. Una, yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano po ang sabi diyan sa 1 Chronicle chapter 7 verse 14? Ang sabi diyan, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Malinaw po yung sinasabi po dyan sa verse na yan. Kapag po tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan, tayo po ay naririnig sa langit at tayo po ay patatawarin. Pangalawa na sinasabi po sa Bible is 2 Peter chapter 3 verse 9. Na ang sabi po dyan, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Yun pong sinasabi niya. Para hindi po tayo mapahamak. Ninanais niyang bigyan ng panahon ang lahat upang magsisi. Yan po ang isa sa susi para po tayo ay hindi ho mamatay at maitapon sa lake of fire. Luke chapter 3, verse 8. Ang sabi po dyan, bring forth therefore fruit worthy of repentance, and begin not to say within yourself, we have Abraham to our father, for I say unto you, that God is able of these stories to raise up children unto Abraham. Ang sabi po dyan, mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag ninyong simulan na sabihin na inyong mga sariling mayroon tayong Abraham bilang ama natin, dahil sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay may kakayahang lumikha ng mga anak para kay Abraham, kahit pa mula sa mga batong ito. Yun po, simulan na po natin at tayo po ay magsisi. Mamunga tayo at maging karapat-dapat sa pagsisisi. Ezekiel chapter 18, binasa na natin kanina, 31 hanggang 32. Ang sabi, hindi ho nagagalak ang Diyos, but magsisi po tayo at para po tayo mabuhay. Matthew chapter 9 verse 13. Ang sabi po diyan, But go ye and learn what that many I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Tingnan nyo, sabi sa verse, hindi tinawag, di ba? Ang tinawag ay yung makamakasalanan. At itong message na to ay para sa makasalanan. At alam nating kasama po tayo doon. At ang pang-anim yung Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Pagsisisi, susi, para tayo po'y mabuhay at mabigyan ng reward sa pagsisisi. Romans chapter 6 verse 11. Likewise, reckon ye also yourself to be dead, and dead unto sin, but alive unto God, through Jesus Christ our Lord. Kailangan din ninyong ituring ang inyong mga sarili na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus.
Matthew chapter 3, verse 1 and 2. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Acts chapter 3, verse 19 and 20. Repent ye, therefore, and be... Inulit lang. Acts chapter 3. Repent ye, therefore, and be converted, that your sin may blotted. Naulit lang. At ang panghuli, remember this, ang panghuli. James chapter 5, verse 20. Ang sabi po dyan, James chapter 5, verse. Let him know that he which converted the sinners from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Ano pong sabi? Yan. Ipaalam sa kanya na kung sino man ang umakay sa makasalanan na makalabas sa kanyang maling daan, maliligtas ang kanyang kaluluwa mula sa kamatayan. Yan po yung mga susi upang tayo po mga kapatid, di ba? Na tayo bilang makasalanan, kung tayo po, remember this, na kapag tayo po ay tumalikod sa mga maling gawa, ang sabi po dyan, and shall hid a multitude of sin. At ang ating mga kasalanan ay hindi na po yun makikita. Yan po ang isa. That is the key. The key is come to Jesus. Yang 10 yan na makikita na sa verse na yan. Come to Jesus. Huwag po tayong lalayo at mahihiya. Tumalikod tayo sa kasalanan. God wait us His open arm. The key is turn away from wicked sin and surely you live. Dahil ang taong na kay Kristo, wala na pong paghatol. At sa atin pong pagtatapos, ito po ang good news. Ang good news, kapag may isang taong makasalanan na magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, ang kalangitan po at ang mga anghel ay nagsasaya. At mababasa po natin yan sa Luke chapter 15, verse 17. Magsasaya po ang langit kapag mayroong isa over the 99% at meron lang hong isa doon na magsisi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, ay siguradong ang langit ay sobra pong nagagalak. Sobra pong nagagalak sapagkat may isang taong nagsisi mula sa kanyang kasalanan. Turn away your sin, repent, come to Jesus, and surely you live. Tayo po tumayo't manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po na kayo po ay meron pong napakalaki at napakalawak na habag na kami po inyong pinapatawad sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan. Lord, nawa po, patawarin niyo po kami. Kami po ay nagmamanik loob at hindi po kami nahihiya bagkos kami po ay nahihiya sa inyo. Sapagkat kayo po, napakalawak po na inyong mercy para sa amin. Napaka-patience niyo po sa amin, Panginoon. At sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit sa inyo at sinasabi po namin kailangan po namin kayo at kami po ay nagsisisi at kami po ay humingi ng kapatawaran at kami po ay nananalig at nanampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na nagtubos po sa amin sa aming mga kasalanan at kung hindi dahil sa Kanya, wala po kaming kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. At ang panalangin ito ay pinatatapos ko kay Pastor Bong. Pastor Bong.
continue to pray with Father with you so much that when dangers come, doubt, anything that circumstances become, problems, troubles, sometimes will come to you. Out of the common Jesus. Whatever situation you have now, you can come to our Lord Jesus Christ. Beginning from salvation, repentance, everything, we can come to our Lord Jesus Christ. Solution for everything, we can come to our Lord Jesus Christ. Whether we come or not, at the end, when we kiss this world goodbye, we will see Jesus face to face. And at the time, we will see Him at the day. So why not start coming to Jesus right now? Then wait when there is no more time. If that is something for you and you're reminded by God's word or if you come kneel down and go to the prayer, yeah, you know. Thank you for your words, oh Father. Thank you for your messenger this afternoon. Keep our praise, take care of us, keep us safe, and use us mightily. Talagang ito, ulit sa positsipa ng bawat isa. Mga anak ko din yung mag-aral, bigyan ng kayo naman, manangin na para sa talaga, pag-alingin, at haliwa, bibigyan ng bawat sa atin. At ulit ko pala sa mga mga. Lahat ito ang malaki ng salamatan sa manangin sa Panginoon Kristo, sa mga siguro God is so. Jesse?